Well, ito na yung malaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digong, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Ang masasabi ko po sa dating Pangulo, mahal ka po namin, Digong. Hindi mawawala yung pagmamahal namin sa iyo. At susuporta kami sa iyo hanggat sa kakayahan namin, hindi ka namin iiwanan. OPM icon na si Freddy Aguilar, dismayado sa ginawa ni Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung bago lang kayo dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat! Ayon nga sa relihiyong Islam, 24 oras matapos bawian ng buhay ang kanilang kasapi, ay dapat maihatid na ito sa libingan. At kahapon nga, bago tumiklop ang dilim, ay inilibing na ang singer-songwriter at ang OPM icon na si Freddy Aguilar, na kung saan mainit pa rin ngayon na pinag-uusapan ng kanyang mga tagahanga ang biglaang pagpanaw ni Ka Freddy sa edad na 72 years old. Ngunit marami nga sa ating mga Pilipino ang hindi nakakaalam kay Ka Freddy na kilalang personalidad na isa ring makamasang Pilipino. At nitong March 15, 2025 sa isang event sa Liwasang Bonifacio ay isa si Ka Freddy Aguilar sa mga dumalo sa nasabing event na kung saan eksklusibong nakapanayam ng SMNI reporter ang OPM icon na kung saan nagbigay ito ng makapagdamdaming saloobin sa ginawa ng kasalukuyang administrasyon na pinamunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa ginawa nila sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na pinadala sa The Hague, Netherlands, na ayon pa ng OPM icon na si Ka Freddy na ito na ang isa sa pinakamalaking pagtatraidor na nasaksihan niya sa kanyang buong buhay sa lahat na dumaan na naging presidente sa Pilipinas. Well, ito na yung malaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digong, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Bilang Pilipino, nanindigan si Ka Freddy sa pag-iral ng ating kultura bilang magalang at may pagtanaw ng utang na loob, lalo na sa mga dating presidente ng bansa. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po siya ng bayan natin noong araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Kilala nga si Freddy Aguilar hindi lang dito sa bansang Pilipinas, maging sa ibang bansa nang pasikatin nito ang kanyang kantang anak na naisalin sa iba't ibang lengguwahe. Kilala si Ka Freddy hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo nang pasikatin niya ang kantang anak noong dekada 70. Ang anak ay naisalin sa mahigit 20 wika at itinuring na isa sa mga pinakamabentang Filipino songs of all time. Hindi lamang sa musika o malingaw-ngaw ang boses ni Freddy. Ginamit niya rin ito sa pagtuligsa sa katiwalian at paninindigan para sa mga mahihirap at naaapi. Ilan pa sa kanyang mga tanyag na awitin ay ang Magdalena, Ipaglalaban Ko, at Bayan Ko na naging himig ng protesta sa panahon ng diktadurya. Sa kanyang mahigit 4 na dekada sa industriya, kinilala si Freddy Aguilar bilang haligi ng OPM at naging inspirasyon ng maraming musikero at makabayang Pilipino. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte, para sa tunay na pagbabago.
Isa nga sa tumatak sa pinakahuling sinabi ng OPMI ko na si Freddy Aguilar na maraming nalungkot at naluha ay ang mensahe niya para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi mawawala ang kanyang pagmamahal at suportahan niya ito hanggang sa huli. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Ang masasabi ko po sa dating Pangulo, mahal ka po namin, Digong. Hindi mawawala yung pagmamahal namin sa iyo. At susuporta kami sa iyo hanggat sa kakayahan namin, hindi ka namin iiwanan. Tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Madilim na kahapon, ikaw ang malabo. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Masdan mo ang paligid, palamak mga krimen, rape, droga, mga nakawan, dapat nang mapigilan. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Ikaw at ako, tayong lahat kay Rodrigo Duterte para sa tunay na pagbabago. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!